Konnichiwa buddies! This is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa ating Chris Sniper lecture sa ating Chris Sniper YouTube channel. Before tayo magpatuloy, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga subscribers at mga viewers natin na palaging nakasubaybay, no? So ngayon, pagpatuloy natin, nandito na tayo sa part 7 ng ating topic na Japanese Treasure Boreal Layout. So alam ko, naintindihan niyo na kasi pag-start tayo sa lesson 1 up to lesson 6. So andyan na lahat, dinidetalye yan. Pasunod-sunod po ang ating teaching, no? So from basic up to pataas tayo. So ngayon, nandito na tayo sa tinatawag nating lesson natin na Elemental Trigram and Numeric Codes. So, kung mapansin nyo, sa community section, andyan din ang itong makita nyo sa whiteboard, pinupost ko ito para before tayo mag actual lecture through video, ay may idea na kayo, no? So ito, papakita ko lang dito. Bago natin kunin ang tinatawag natin na ginagawa ng mga Japanese, unahin na muna natin to diretso. Irisin ko na tong introduction ha. So introduction lang yung kanina sa sa tinatawag natin na community section sa YouTube. Saka sa page sa Treasure Hunting Evidences, makita niyo rito. Okay, unahin na natin ito. Ito muna ang mga numbers ang tingnan natin. So sa English, sa Kanji, Romaji, saka sa Roman. Okay, mamaya ko na explain bakit ginagamit ito. So sa numbers sa English ay 1 up to 10 lang gamitin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So imposible naman siguro hindi niyo alam to. Alam na ano to eh, mga preschooler. Saka elementary. Okay, sa kanji niyan, dito tayo. Ito siya, kanji to, no? So ang pagbasa natin sa Romaji ganito. Yan. Ibig sabihin nito 1 sa English. So sa Romaji is each. Binabasa ko minsan ichi. Pero H ang pronunciation yan. Okay? Ito number 2, ne. Number 3, san. So, pagbasahin natin, H, ni, san. 1, 2, 3. O, dito tayo. Number 4, she, ayon. Okay? Number 5, go. Number 6 is roko. Okay? So, balik. H, ni, san, she, go, roko. Okay? Number 7, shichi or nana. 8 is hachi. 9 is kyu. 10 is ju. Okay? So, ayun lahat. You ready, children? Count. H, ni, san, shi, go, roko, shichi, hachi, kyo, jo. Okay? Very good. Then, dito tayo sa Roman. Ito, alam natin to eh. Sa grade 1 pa lang. Sa elementary, tinuturo to. Bakit sinasali to? Kasi, this is very relevant pa rin sa ating lesson ngayon. So, ito sa Roman, 1, 2, 3, 4, then letter V is, that is what we call 5. Okay? 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? So hanggang 10 lang tayo. Hindi muna tayo diretso hanggang 100. So 1 up to 10. So yan ang tinatawag natin na mga numbers in English, Kanji, Romaji, saka Roman. So this is very useful to our tinatawag na Japanese Treasure Boreal Layout. Okay? May nagtanong, ginagamit ba talaga ang mga number at letters ng Japanese or Koreans? Yes, of course, ginagamit nila yan sa paggawa ng prepared site ng mga Treasure Boreal Layout. Okay, dito tayo. Ang lesson natin lastly, part 6 ay ito. Tinatawag na elemental trigrams yun, di ba? So ngayon, sabay na natin ang numeric codes. Okay, ito. So gagawa tayo ng 8 trigrams, compass. Ito siya. So, ito ang tinatawag natin na north-south alignment, east-west alignment, southwest and northeast alignment, then northwest and southeast alignment. Dito na tayo ha? Yan o. North, northeast, east, southeast, south, southwest, west, then northwest. Okay. So ngayon, dahil sinasabi natin na kasali ang numeric codes, ayan, nilagyan natin ng number. Ang north is number 1. Okay? North is 8, yan o. East is 3, south is 4, south is 9, southwest is 2, west is 7, northwest is 6, then balik tayo sa north,
1. Okay, so ganito siya buddies ha. Yan o. Diretso natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So may equivalent yan. Ito na tinatawag natin na numbers or numeric code. So tingnan natin dito. So dito is north. Ang number 2, ano? Ito siya. Southwest. 3 is east. 4. Southeast. 5 is ito yung center. Yung tinatawag natin na center. Okay? Or lock. Okay. Number 6 is what we call northwest trigram. 7 is west. 8 is northeast. Then lastly, 9 is south. Okay. Yan siya. So, bawat compass direction ay may equivalent na number. Pag sinabi natin code 1, okay, alam na natin na north siya. Code 2, southwest. Kaya i-master natin to. Okay? So, ibig sabihin, these numbers in English ay may equivalent na compass direction. So, this one is north, southwest, east, southeast, center or lock or separator, northwest, west, northeast, and south. Ang 10 secret. Okay. Delete natin ito. Focus ito. Okay, dito na tayo. Okay, nakuha na natin ngayon ang 8 compass direction or 8 trigrams. No? So, nakita na natin ang dalawa na. Oh? So, this is compass directions. Then, 8 trigrams. Lastly ay ang tinatawag natin na elemental markers. Okay. So, dito na. Sa north ay water element. Andyan siya. Turo ko lang ha. Andyan. So, ganun siya. Water element. Okay. South, diretso. Alignment tayo ba? Alignment. Fire. East is wood. 7. East, metal. West. Okay. Ito siya. Ang 258 ay tinatawag natin na earth element. Okay. Ganun ang symbol niya. Yan. Or letter C. Then, ang palilima sila, di ba? Okay. Water, fire, wood, metal, earth. Okay. Delete natin. Karawan. So, tignan to this. Focus muna tayo doon. Tingnan natin. Ilan ang water element? Isa. Okay, isa. Ito siya sa norte. It's what we call water element. Ang north ay palaging water element siya. Okay. Ang south, ilan ang fire element? Isa. Isa din. Yan o. South. Okay. Dito tayo sa wood element. Ilan ang wood element? Dalawa. East, saka southeast. Okay. Ilan ang metal element? Dalawa. West, saka northwest. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ilan ang earth element? Ito na. Natin dito. Ilan? Isa, dalawa, tatlo. Earth ito eh. Number 5, diba? Okay. Tatlo siya. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diba? Ayan siya. 1 to 9. Yan sinasabi ko ninyo. Bawat number ay may trigram. So, ayan siya, buddies. So, yan ang hitsura ng elemental trigrams kasama ang numeric codes at kasama ang tinatawag natin na 8 compass direction. Okay? So, pwede natin i-delete, buddies. Okay. Ang saan 10? Wala yan. May na yan. Kaya kasali dito. So, yan. Okay na yan. Okay, pag-focus. Okay, alam na natin, no? Pag sinabi kong north, alam na natin. Water element dyan. Okay. So, nag-gets nyo na, buddies? So, itong formula na to is very simple lang, ha? So, ibig sabihin, isang water, isang fire, dalawang tinatawag natin na wood, dalawang
metal, at tatlong tinatawag natin na earth element. Okay? In short, 5 pa rin siya. Ganon yun eh. Diba? Teka. Diba? Ayan, diba? Okay? Fire, earth, yung isa dito, wood, metal, water. 5 siya, no? Yan. Fire, earth, wood, metal, water. Okay? Pero, ang wood sa 3 grams ay 2. At 2 din ang tinatawag natin na metal. So, big metal and small metal. Big wood and small wood. Okay. So, yan siya. Ito siya sa figure sa star. 5. Okay. Gets na. Delete natin. So, pinapakita natin ang tinatawag natin ito na triangulation bodies, ha? Okay. So, pag sinasabi natin na sample na to, application na to sa elemental marker. Okay, ganito. Sample. Sasabihin ko saan ang makikita ang tinatawag natin na wood element. Dito siya, no? West side. Okay? Saan makikita ang fire element? Dito siya. Okay. Saan ang water? Dito. Water. Okay? Code 1. Ito siya. Tinatawag natin na code 9, code 3, at code 7. Okay. So, nangyari ito eh. Okay. So, ngayon na. Nangyari ito, may nakakuha ng, ng quick deposit. Almost 5 feet lang. Dito lang sa Mindanao. Dito sa harap ng kahoy 3 feet. Okay. So, ito na ating tingnan ngayon. Ito ang tinatawag natin na pattern niya. Okay. Delete ko lang to. So, ang nangyari, may puno na lansones. Old lansones. May bagong niyog. Okay? Okay. Hindi dito old na niyog, ha. Ito ang may remarker. Ano remarker niya yan, no? Tatlong V. Okay? Dito natin magagamit ang tinatawag na numbers. Ang tatlong V, ibig sabihin yan, buddies, to. Ano ang V sa Roman? Yan siya. Ano ang equivalence niya? 5. Diba? Ibig sabihin 5. So, galing sa niyog na to, 5, 5, 5. So, 15. So, pagsukat ng remarker from niyog to items is talagang, siya, 15 feet. Okay? Sukat ka naman dito, papunta kang alas 12, yan ang tinatawag natin na cross line. So, ibig sabihin, north-south. Dito is, ang cross line niya is east-west. Ito na ang sintering ngayon. No? So, galing dito sa V, 10 o'clock ka, alas 12 dito eh. Pa 10 o'clock ka, tatamaan tong item dito sa may puno. Okay. Ito nangyari. Clock compass ang gamit dyan. Okay? So, dito, ang 12 o'clock, tinatawag yan siya na Joe, ni, G. Ibig sabihin yan, alas 12. Dito sa 3 o'clock, tinatawag siya na Sun, J. Okay? Alas 3. Sa 6 o'clock, dito, 6 o'clock to ito siya. 6 o'clock. Military time na lang tayo. Tinatawag to siya na, ano ang 6? Ito? Rocco. Rocco, G. Okay? Then, ang 9 o'clock, let's go G. Q or Q. No? 0900. Mag-military time tayo. So, tinatawag siya na Q, G. Okay? So, yan buddies ang setup na nakuhaan ng QD. Example lang to iba-iba kasi ang pattern. So, yung sinasabi ko kanina, yan. Okay?
Dito ang target spot. Dito ang remarker. Yan. Okay? So, 15. So, sukat dyan ng 15 sa target. Dito may puno kasi. Yan. Okay. So, ito tinatawag natin na cross line. No? So, nag-cross ito. Dito ang tinatawag natin na code 1. Code 9. Okay? Code 3. Code 7. So, cross line 3 gram. Ibig sabihin, nag-cross siya. Major 3 grams north, south, east, west. Okay. So, yan ang nangyari pa rin. Pag ukay dito, kasi mga ninja yun eh. No? Then, sinundan na pinakuha ang 7 bars. Beside the 3. Okay. So, yun. Diretsa natin ha. Pakifocus po niya. Saka itong illustration. Illustration, na example yan para may idea kayo. So, makikita natin may elemental markers yan. Okay, thank you. Diretso na tayo. Nauna mga numbers natin eh, kaysa explanation. Pero maintindihan nyo rin. Hindi natin maigi. Okay. Dito tayo sa alphanumerics muna. Bago sa, ano. Okay. Alam nyo ba, na ang English alphabet ay may equivalence din na codes. Okay. Patuloy tayo, buddies. Dito tayo sa alphanumerics ha. Diretso na tayo. Matagal ko na na-post ito eh, no? Ang may ideas ito. Okay. Every letter ay may numeric code yan. Okay. Diretso na tayo. Code 1 is EGS. Code 2 is BKT. Code 3 is CLU. Code 4 is DMV. Code 5 is ENW. Code 6 is FOX or FOX. Code 7 is GPY. Code 8 is HQZ. And code 9 is IR. No? Yan siya. Hopefully, naintindihan nyo diretso. Di na natin i-expound pa yan. Kasi limited ang time natin. Diretso tayo sa binary. Binary to hexadecimal. Tingnan nyo. 1. Binary 1 is equals to 1. Ang binary is always 1, 0, 1, 0 ha. Tandaan nyo yan. 1, 0. So yan ang 10. The application of number 10 is sa binary yan. Okay? Dito na. 1 is equals to 1. Okay. So walang 2 sa binary. Di ba? 1, 0, 1, 0 palagi. So 1, 0. So hexadecimal is number 2. 11, meron? Meron. Type niyo sa binary 11. Kasi 1 eh. 1, 1, and 0, 0. 1 and 0. 11 is equals to 3. Ito na. 1, 0, 1, 0. 10, 10 equals to A. So, dyan makita mo na talaga ang alphanumerics ay ginagamit. Yan ang importansya ng binary decoding. Okay. 10, 10, 10 equals to A. May meaning yan, buddies. 10, 10, 10, 10 is equals to double A. A, A. Wala na nga number, oh. So, ano ibig sabihin yan? So, explain natin yan, Soner, no? Mahabang usapan yan. Para maintindihan nyo lang na there's a combination of numbers and letters sa decoding. So, yan. Ganon kamatalino ang mga Japanese. Alam nila yan. Okay? So, this 1, 0. Kasi nga sa binary code, eh. Ayan, oh. Binary code. Binary decoding. Post ko na to. So, hindi maintindihan ito nang walang alam. Ipaalam ko na lang. Mayroon yan, no? Pag ganyan, no? Anong basa niyan? H. Maro. Ha? 1, 0 pa rin yan. Okay. Pag gano'n naman, 1, 0. Anong basa niyan? Okay. Number 1, 0. No? Pwede din Roman. 1, 0. Okay? So, pag gano'n, same pa rin yan. Basta makikita mo talaga yan, no? Pag gano'n na, yan. 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 Ano yan? Unggoy. Yan ang mga baser. Parang tarsier, no? Shoutout pala sa mga basers. Thank you for watching, no? Even though, nag-bus sila, pero nag-view sila ng videos natin. So, may natutunan din sila, sabay bus yan ng mga tao chismoso, no? Mahitachi, mantayong tabian chismoso or chismosa. Yan. So, kaway-kaway dyan, mga Hitachi. Pagpalain kayo ni Lord, ha? Mga crab mentality or mga may utak talang ka, pagpalain kayo ni Lord. Panalangin ko na i-bless kayo. Yun lang. Love your enemy. Love you. I love you, mga enemies. No? God bless you all. Irisin natin. Ano na, appeal man to. Okay?
So, binary. Sekreto yan, buddies. Pero, i-reveal natin yan, sonar, ha? Pero, ito tandaan nyo, hindi lahat ng decodings na tinuturo sa amin ay pwede namin i-share publicly. Ang iba, doon na privately na, ha? Sa private na, sa personal na. Yung mga tao na mapagkakatiwalaan. Hindi lahat pwede, no? May magalit. Okay. So, ngayon, let us talk about, kasi ang pinag-usapan natin is, Treasure Boreal layout. Okay? Na gumagamit ng elemental trigram and numeric codes. Okay. Pag layout, may tinatawag tayo na treasure map. Okay? Ang treasure map ay napaka-importante kasi ito ang magturo kung saan ang treasure. Kaya may mapa eh. Okay. So, ang mga treasure map bodies, diretso na tayo ay nakasulat sa tatlong paraan. Una, mayroong tinatawag na, okay, dito tayo, kanji. Then, pangalawa, kana. Pangatlo ay tinatawag na military codes. Military codes. Alam nyo ba ang mga military? Ang daming sikreto. Kaya, pag sinasabi natin military codes, dapat may knowledge tayo about military. Kasi ang nagbaon nito ay mga sundalo, army, at navy. Mayroon pang ang air force eh. Okay. So, ang kanji alam na natin, no? Tulad dito, this is kanji. Numeric. Numbers. Kanji. Okay. Ang kana, ito na. Okay? Ang kana ay syllables. Syllables ng hiragana, gana, at tinatawag natin katakana. Okay? Okay. Kana, kanji, then military codes. Yan ang tatlo, no? Na ginagamit ng mga sundalo sa paggawa ng mapa or mga codes. Okay. Itong tandaan natin, buddies. Ang old kanji, minsan, or old kana, ay mahirap basahin sa panahon natin ngayon. Dahil may mga tinawag na old kanji na hindi na mabasa ng mga bagong Japanese ngayon. Okay? So, ang makabasa lang yung mga talagang kahit mga nakastudy ng in 5, mahirapan sila. No? Parang sila lang nakakaalam, ganun. Okay? So, therefore, old kanji is very difficult to interpret ng mga modern people ngayon. Okay? So, pag old kanji ay old kana, okay, ilagay na lang natin, no? Na may katakana or hiragana sa mapa. Ito example, katakana. No? Makita mo sa isang mapa. Yan mapa. No? Tapos may nakasulat dyan ng mga katakana, no? Yan, okay. Yan lang, no? Parang sinusulat dyan. Ibig sabihin yan, mostly yan, ang meaning niya ay may nakasulat dyan, lugar. Okay? So, lugar. Okay. Anong lugar? Pwede municipality, barangay, or sitio. No? Tandaan nyo, no? Dati-rati, sa wala pa mga Kastila, may mga barangay na ang Pilipinas. May mga munisipalidad na dahil matagal ang mga Kastila dito, din mga Amerikano. Okay, pangalawa, puno. Okay? Puno ng kahoy. Okay? So, ano ang puno sa kanji? Okay. Tree. Okay? Tao. Okay? Tao. Structure. Ano to structure, buddies? No? Example. Tao. During the Japanese time ay alam natin si Ben Balmores. Okay. Sa Davao alam natin si diyan si Lolo Jose. Yan. Mga historical person, no? Na pagtanungin niyo sila ay may alam sila saan nilagay ang mapa or ang mga treasure. Then structure. So ito na. Japanese old school. Marami ito, buddies. No? Tinatawag natin na old well or balon.
no? Gabaldon Building. Sa mga paralan, no? Old house. Okay. Lahat-lahat ng mga structure, mga building, ganon. So yan ang meaning pag may katakana. So makikita to siya sa mapan, pero nakakanji. No? Okay. So patuloy tayo. So, dapat may background din tayo sa kanji. Pero pag old kanji na, medyo mahirapan tayo. Kaya, swerte tayo pag may mga friend tayo na mga Japanese or half Japanese na marunong sa Nihongo. Marunong magbasa at magsulat. Okay? So, shout out dyan sa mga friends namin na Japanese or mga half Japanese. So, ngayon, okay na. Focus mo na. Okay, i-delete ko to. Delete natin ha. So, gumagamit sila ng kanji at katakana. So, ngayon, na pag-usapan natin kanji, kana, dito tayo sa military codes. Okay. Military code. Kanji and symbols. Okay. Ito pag-usapan natin. Ito ang mga sulat na hango sa kanji, pero dinugtungan ng mga simbolo at sinasadya na kulangin minsan ang stroke sa pagsulat sa pamamagitan ng Bangu code or numeric code. At isinasama ito sa kanji. Okay? So, gumagamit sila ng kanji. Minsan, example, ano tawag natin? Number 10, gano'n, no? Kita na kayo number 10? Yan. Minsan, dagdagan, no? Kita nyo yung code na to? X1, yan. No? Mayroon pa nga X0, yan, no? Mga dual, no? Number, may ginagamit sila. Yan, sa kanji. Okay. Ito ng Bangu code. Salamat, Idol Kisame, tutubi, no? Sa mga lecture mo sa Facebook. Ma-share din natin. Ang Bangu code ay, tinatawag to siya na numeric code. Yan. Mga numbers. Kaya pinag-usapan natin yan. Ha? At least na-usapan natin yan. Kaya may Bangu code sa military code. Numbers and letters combination. Okay. So, example, sa binary, no? Yan, sinasabi ko, combination, no? 1, 0, no? Sa kanji, 1, 0. Ano meaning yan? No? Sabihin ko na lang, no? 1 item or 1 deposit. Okay. So, yan sa bodies, no? Yan ang meaning, ang ibig sabihin yan. So, ngayon, diretso na tayo. Saan makikita ang mapa? No? Ito. Japanese treasure maps. Saan ito makikita? No? Ang iba, sabi, pag mapa talaga, ay talagang, ano siya, nakatila. Pag mapa talaga, ay papel talaga siya. Pag mapa talaga, ay talagang matibay siya, hindi mababasa. Ganon, anything, no? Okay. So, itong pag-usapan natin. Okay, i-release ko muna to. Pag-focus muna dito. Ito, i-delete ko to. Okay, naintindihan na? Military code, kanji and symbols, Bangu code, numeric code, 1 item, example, gano'n. Japanese treasure maps. Japanese treasure map. Sino nakakita na ng original, genuine na Japanese treasure map? Si Bibi. Bibi. Kita ka na, Be? Sino kakita ng National Treasure? Yung movie ni Idol Neck, Nicolas Cage. Ganda, no? Through the map, natunto nila ang, may part 1, part 2 yun, ang National Treasure.
So, importante ang mapa. Ngayon, kung wala na tayong mapa, kaya papasok yung remapping, no? Or surveying or remapping. Okay. Ang Japanese treasure map, unang-una, kami, nakakita namin, nakahukay kami ng mapa sa Cebu, may sa Luzon din. Iba-iba ang sinulatan. Ito, malaman natin mamaya. Una ay tela, no? Nasa tela. Okay, take note for this. Ito, nakita na kami. Mahinukay kami sa Toledo, Cebu. No? Yung tropa namin, kumusta shoutout kay Sir Noel at sa lahat ng tropa. Tila talaga, no? 4 feet. Inapaka ng flat na bato, then malapad na tela. Then doon, may map. Okay. Number 2, damit. No? Ingat-ingat kayo pag may mga old damit na Japanese. Okay? Ramisak. Sako, no? Parang imposible, no? Pero mayroon kaming nakita, nakakuha ng sako na mapa ng underground tunnel. Okay. Number 4. Plato, plates, or bowl. Bowl? Okay. Ano pa? Bote, botilya. Okay. Ito, matindi. Bote. Example, may mga bote na mahukay. Yan ang mag-guide eh. Yun ang map ng treasure. So, bote ang ginagamit. Iba, bote may pinapalaman. Ito ang matindi ba is tato. Ito, very well known to dito. Saka na-revamp namin yun dito. Dito sa Bukidnon, may isang babae na partner dati ni Yamasta. Dito mismo sa Bukidnon, tinatuan ang likod. Then yun ang revamp namin, lula niya. Pagkamatay, pinicturan talaga ng Japanese ang likod ng babae. Then, binigyan pa sila ng pira. Tato! Tinato ang mapa sa likod. Tagal na yun. Matay. So, pero napicturean ang mapa niya. Ano pa? Papel. No? Pero papel na hindi na tulad ng papel natin, no? Medyo pamatagalan. Ito. Kahoy. No? Hindi kahoy ang mapa. Ginuhit sa kahoy. No? Ginuhit. Okay? Kahoy ba? Dinunuwingan. Then, furniture. Ito. Sample nito ay sa kumpare ko, no? Nag-usap kami, sabi niya, ang salamin sa kanilang bahay, no? Salamin ng lulo niya. Ang salamin. Alam niyo salamin? Mirror. Itong salamin na to ay talaga ang panahon pa ng Hapon. Ngayon, nasunog, nasali. Di nila alam, pagbalik rin pala, sa likod ay, dyan ang mapa. Dyan ang mapa ng isang buong municipality. Hindi ko na sabihin na, tapos may mga dot. Okay. Ibig sabihin ito ay itong tinatawag na spot map. Okay? Anong sinulat nilagyan? Salamin na old sa likod. Spot map pa, no? Ng buong municipality. Pero pagdating mo sa area, hanapin mo pa rin eh. Mag-remap ka pa rin. Okay. Ano pa? Semento. Number 10. Okay, number 10 na siya. Semento. Ano to mga semento? Mostly, semento or bato. Okay. Yan. Ito. Semento. Dito, maraming yari. Okay. Kita nyo, minsan, no? Yan. Tawag ito. Mga old muhon. May muhon na ganyan, may muhon na pa-rectangle, may muhon na circular, yan. Okay. Sinisira mostly ng mga treasure hunter dahil akala nila may laman. No? Pero ang iba nito ay map. Iba, example, may code dito. Ang code dito ay 8121. Ano yan? Sniper. Huwag mo niyong basagin, Bades, ha? Pambira kayo eh. Yung mga, ano tawag yun? Pati mga bato, gano'n na bato, na may mga code na FR, ang iba. Ano pa ba yun? No? Mga PS mo, binasag, huwag yung basagin, no? Paris Reserve yan eh. Ito, Survey sa mon. Mayroon pang BLLM, no? Huwag yung sirain ng mga muhon. No? Government property yan. Pero, pag ang muhon ay panahon pa ng Spanish, tapos ginagamit ng Japanese, na benchmark, no? Ito, pakinggan nyo. Or mother code, may meaning yan.
Pero sa sunod natin, ito, examplean ko lang kayo. Example, 8121. So, ibig sabihin yan, pag direction siya, ganito, bali sa, okay. Mayroon ka ng tinatawag na 258 pattern. Then, mayroon kang tinatawag na code 1, double deposit. 258, 2 loads. Okay? Yan ang meaning ng 8121. Okay. Explain ko. Bakit 258? Ganito. Ano dito? 1, diba? Ano dito? 2, 5, 8. Saan yun? Yan, dyan ang application numeric, ha? Okay. So, ibig sabihin, may load ka dito mga gilap. May load ka dito mga gilap. At may load ka dito mga gilap sa norte. No? Dalawa pa. Dalawang load. Okay? Yan lang. Example lang yan, ha? Okay. So, yun siya, buddies. Ang application of numeric code. Okay? So, ganyan ang pamamaraan nila sa paggawa ng layout. Tandaan, ang mapa, hindi lang tela, kundi ganito siya. Mayroong sa tela, sa damit, sa ramisa, plato, bowl, bote, tato, papel, kahoy, furniture, simento, bato. Okay? So, hopefully, naiintindihan, buddies, ang numeric codes at ang elemental trigram. Okay. So, lagyan natin ng finale. Ito. Finale na lang. Para mas madali, ganito niyo. No? Ganito niyo. Okay. Elemental trigrams. North. North. Ano sunod? East. South. West. Okay? 1, 3, 9, 7. Ano to? Water. Ito. Wood. Ito. Fire. Ito. Metal. So, dito. Northeast. Tapos. Southeast. Southwest. Northwest. Okay? Ano to? Code 8. Code 4. Code 2. Code 6. Ano dito? Sa code 8. Ano? Earth. Okay? Letter Z or Z. Z or C. Dito. Wood. Ito. Code 2. Earth. Ito. Metal. Ba? Dalawang wood, dalawang metal. Okay. Isang water, isang fire, tatlong tinatawag natin na fourth element kasama ang code 5. Code 5 is earth pa rin siya. Okay. So, ganyan, buddies. Thank you for watching, buddies. So, hopefully, may natutunan kayo sa ating part 7 lesson na elemental trigram and numeric codes. At sa susunod naman ng mga lectures natin, hopefully, palagi kayo nakaabang. At hopefully, makatulong ito sa actual na application ninyo sa mga exploration.